So yung mga trompeta po na nagsisimbolize sa atin ngayong umaga na ating binasa ay simbolika po ng judgment ng Diyos sa lahat ng kanyang mga kaaway. Currently po, bagong-bago lang po ito, ngayon ko lang din po nabalitaan, na inatake po ng Amerika at ng Israel ang bayan ng Iran. Alam niyo naman po na naging masalimuot na to noong mga nakaraang panahon pa, sapagkat it has always been an issue sa Middle East po, ang Iran, Iraq, against Kuwait at saka sa Israel. At doon natin makikita na minsan tinatanong natin sa ating mga sarili, although tayo po, may umabot na po ba dito ng World War I, World War II? Wala na siguro naman, awa ng Diyos. Awa ng Diyos, wala na. So, mapapansin natin, tayo, sa generation natin, ako personally, puro rumors of war. Rumors of war. Yung mga almost war lang, pero nagkakagulo na. At ang Middle East po, hindi po yan exception. Pang-ilang ko na pong beses narinig nagkakaroon ng rumors of war dyan. And minsan tinatanong natin sa ating mga sarili, bakit nga ba nagkakaroon pa ng mga ganito? Bakit may mga war? Dahil ba talaga na ang Israel ay totoong bayan ng Israel? Medyo issue po yan. Hindi po ako DSP. So, hindi naman. Lalabas, pinahihintulutan ng Diyos ang war bilang judgment ng Diyos sa kanyang mga kaaway. Ulitin ko po, ang judgment ng Diyos na ito ay sa kanyang mga kaaway. Hindi ibig sabihin exempted tayo, it's just that the very purpose, while God allows this, I would say, wars and rumors of wars, is so that God's displeasure against sin will remain heard, known among His people, because these are the truths of God that we should always embrace in every generation, in every church. The trumpet symbolizes God's judgment against the enemies of God. May mga rebellious, unbelieving sinners po na nagpa-persecute ng mga believers in every generation. And like I said, it's always wise to understand na hindi nawawala ng persecuted Christians. Hindi mawawala ng mga enemies ng government, ng mga churches, cults, na nag-against sa mga believers. And until now, may ganon. And the judgment of God will remain na kapag merong ganito, magkakaroon ng war. Hindi po sabihin, Pastor, kanino ka panig? Sa Iran, sa Amerika, o sa Israel? Wala po akong pinapanigan dyan. Dahil yan po ay pinahilintulutan ng Diyos, pero hindi ibig sabihin merong sinaside dyan ng Diyos dyan. Ang side natin ay doon sa mga napapersecute na mga believers, at ang ating rejoice. Kasi pwede pa tayo mag-rejoice sa perishing ng mga wicked. Oo. Pero ibig sabihin, inaalam lang natin to na alam natin, okay, pinahihintulutan ng Diyos. So yun po yung dahilan. Sapagkat may mga mamamartir po dahil sa kanilang faith. At sa kanila na naroon ngayon sa langit. So nasaan po yung mga martyred na mga believers? Wala sila sa impyerno. Wala sila sa purgatorio. Nasaan sila? Nasa langit, nasa bosom ni Abraham. At anong ginagawa nila? Nananalangin sila. Nananalangin sila na na i-avenge ng Diyos ang kanilang mga kamatayan. So, Pastor, nag-a-avenge ang Diyos sa mga kamatayan ng mga martyr dito sa lupa? Opo. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pag-aalaw ng Diyos ng lahat ng mga dilubyo na mapag-aaralan natin ngayong umaga. This Lord's Day morning, we will read and meditate on the first 4 trumpets and the first woe. 4 na trompeta. Pastor, kala ko 7. Oo, 7 yan. Kasi mahaba. Hindi natin kakayanin. Saka sumasakit po yung likod ko pagka matagal na po pala ako dito sa pulpito. Lagi ko nararamdaman lately. So, kailangan ko na magpapayat. Okay. So, 4 lang po na trumpet at isang woe. So, yung next po na preaching po ng inyong lingkod, yung last 3 at saka yung last 2 woes. Kasi 3 po yung woes So ano ibig sabihin po ng trumpets? Ang trumpets po are warning signs in the Old Testament. They signify God's judgment and they demonstrate the severity of God. Pastor, ang Diyos na ating sinasamba ay malupit na Diyos? Minsan po iniisip natin that the God is all love, but we also have to understand that the God whom we worship is a holy God. He is a severe God.
Bago ko po ito paliwanag ng maigi, bumabangga ito doon sa notion natin na ang Diyos ay parang si Santa Claus na lagi pong nakangiti, na lagi pong nagbibigay ng regalo. Hindi po. He is a severe God against those who rebel to Him. So alam natin na namuhusga siya at nagsisevere siya. Saan natin mababasa? Ang sabi po sa Deuteronomy 32:35, "Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. The wrath of God is poured out to those who oppose Him, and each trumpet represents God's righteous judgment over His enemies." So ngayon, Pastor, hanggang ngayon, meron pa rin mga gobyerno, meron mga false prophets and false cults na against sa lahat ng mga people of God? Opo. Huwag natin pasubali na ngayon kasi medyo na-enjoy natin yung freedom ng pagiging Pilipino, which we should be thankful about. Pero hindi ganito ang sitwasyon sa buong mundo. Marami pa rin ang nape-persecute because of their faith. And ang calling po sa atin is to make sure na we understand this. Pastor, ano naman po yung woe? Woe naman is a call to repentance, that in the midst of all this affliction, God calls all men to repent and commands them to submit and obey. Pastor, akala ko ba ang pagtawag ng Diyos ay para lang dun sa mga hinirang? Opo, pero two-edged sword po ang proclamation ng gospel. Dalawa lang po ang pwede maging resulta nito. Either una, ang mga mananampalataya ay lalambot at tatanggapin ang ebanghelyo, o yung mga di mananampalataya, titigas ang kanilang mga puso at magre-rebelde sa Diyos. Dalawa lang po yan. Kaya po pagka naging pastor po kayo, alam nyo po lagi na kailangan dalawa lang ang i-expect nyo. Either yung taong yun ay magre-repent kapag na-confront ng sin, o yung taong yun titigas pa ang puso at lalayo at magre-rebelde sa iyo. Ganun din po yung woe, at yun po yung kailangan natin maintindihan. God calls all men to repent and commands them to submit and obey. At kapag po nagkakaroon po ng pagbibigay ng woe, it's all about standing against the false teaching of His day. And ito po yung repentance ng hypocrisy na mababasa po natin sa Old Testament. Ang sabi po sa Isaiah 5:20, "Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter." And we will examine this woe po mamaya, yung isa lang. So we will examine the first 4 trumpets, then the first woe, and I think that would be enough for this Lord's Day morning. And before we continue, let us bow our heads and let us pray. Our dear Heavenly Father, we pray for your guidance, for your continually giving us the strength. We pray for your illuminating power. We pray, O God, na lahat ng pagpapahayag ng iyong salita ay napapasawalang kabuluhan, maliban na lamang na ang Espiritu Santo ang siyang magbabago ng puso ng iyong mga anak. Kaya nga, O Diyos, sa panahong ito, sa sandaling ito, idinudulog namin ng lahat ng mga bagay na aming matututunan na may pag-iingat, O Diyos, na Ikaw lamang ang magbubukas ng isipan, ang puso ng bawat isa sa amin. Panginoon, buksan mo nga, O Diyos, ang puso ng bawat isa sa amin. Buksan mo nga ang aming mga isipan. Ito ang samad na langin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So again, for context, what prompted these trumpet judgments are the prayers of the saints coming up to the throne of God. So yung nabasa natin last week, chapter 8, verses 2 to 5, nananalangin yung mga martyred ng mga kaluluwa, ng mga mananampalataya. Let me read them again. "And then I saw the 7 angels who stand before God, and the 7 trumpets given to them. And another angel came and stood at the altar with a golden censer." Pag sinabing golden censer, alam mo na pinaprompt na nasa holy place, and pinaprompt ka na ito ay panahon ng pananalangin. "And much was given, and he has given much incense to offer with the prayers of all the saints on the golden altar before the throne, and the smoke of incense with the prayer of the saints rose before God from the hand of the angel. And then the angel took the censer and filled it with fire from the altar and threw it on the earth. And there are peals of thunders, rumblings, flashes of lightning, and an earthquake. And here we will learn that God hears the prayer of His people.
and He answers them immediately. And the example here, He quickly punishes those who are responsible for His death. We often think that God is slow to hear and to act on our petitions. Minsan iniisip natin, kapag may pinapanalangin tayo, mabagal ang Diyos sa pagsagot. Ako po personally, may mga bagay po akong pinapanalangin, and one of the things is yung amin po magiging pag-aaral sa abroad. Yung seminary, and somehow, ganun po yata talaga. Kumbaga, the only way to develop patience is for you to wait. Tama po pala talaga yun, no? Kaya ka pala binibigyan ng circumstances na kailangan mong maghintay is sapagkat yun lang yung panahon na magiging patient ka. However, ang pinaka-trial po sa ating mga believers is every time that we wait, feeling natin mahina ang Diyos. Feeling natin mabagal siyang sumagot. And yun yung problema natin. We imagine Him as someone na marami siyang ginagawa at hindi niya kayang tugunan ang lahat ng ating mga pangangailangan. And minsan iniisip natin na ang Diyos ay makakalimutin. Ang Diyos ay tinatamad minsan o siya ay nagle-neglect. However, Scripture consistently portrays God as someone who is above His creation, that He possesses infinite wisdom and power, that He is perfect. Therefore, we need to renew our minds in the light of what Scripture teaches about God. One of the things that we understood so far, God never delays. He answers our prayers quickly in His time, and He answers in haste. I want us to be exhorted this Lord's Day morning before hearing the first 4 trumpets, so that we can always have this perspective na kapag po meron po mga catastrophic events na nangyayari sa ating mga buhay, hindi po yun panahon para isipin natin na nade-delay ang Diyos, na para bang hindi siya sumasagot, na para bang wala siyang pakialam sa atin. Hindi po. Ang mga panahon na yon ay pagsubok para sa atin na tignan na kung may mga nangyayari, alam natin na tayo ay makalalapit sa Kanya sa panalangin, at sa pananalangin yon tayo ay tinuturuan na maghintay, na maging pasensyoso, at alam natin na walang mga kalaban ang Diyos na maaari magtagumpay sa Kanya. Yun po yung pinakasentro po ng 7 trumpets. Na minsan, iniisip natin, hindi nangyayari yung dapat na mangyari, pero lalabas sa 7 trumpets, pagka tumunog na ang trompeta, kalooban ng Diyos, ang lahat ng Kanyang mga kaaway ay magsasubmit sa Kanya. So, paari na po ba natin pag-aralan yung mga trompeta? Handa na po ba tayo? Sige po. Simulan po natin yung unang mga trompeta. So yung una pong trompeta, ang mapapansin po natin, lagi po siya nakapattern doon po sa 10 plagues sa Exodus, kung saan 10 plague po, naalala niyo yung 10 plague? So sa 10 plague na yon, lagi pong may katulad dito sa trompeta. So yung ginamit po ni Moses na mga plagues po sa Ehipsyo, meron po yung katapat dito sa trompeta na ating pag-aaralan. Meron pong apat na region ng creation. Meron pong 4 na region ng creation. Dry land, sea, fresh water, and sky. Kung maalala niyo yung 7 days of creation, dry land was separated from sea, fresh water was separated from sky. Kung mapapansin niyo po, yung sky ay pinaghiwalay pa para magkaroon ng atmosphere. Tama po ba? Napaka-geek lang po ba nun? Yung atmosphere, saka kaya tayo meron pong fresh water. Kung wala yung fresh water, salty water po mangyayari kung wala yung atmosphere. So, 4 po yan. May dry land, may sea, may fresh water, and sky. And as explained last week, yung lahat ng effects na ginawa po sa trumpets ay affecting always 1/3, 1/3. Paulit-ulit po yan. At kapag nababasa natin, laging 1/3 of this, 1/3 of that. Anong ibig sabihin nun? Yung 1/3 po is compared po sa 1/4. Anong mas malaki? 1/3 or 1/4? 1/3. So 1/3. Ibig sabihin, kapag ka dun sa last natin, yung seal, 1/4 ang naapektuhan, 1/4 lang ng mga believers ang naapektuhan. Pero sa trumpets, 1/3. Ibig sabihin, mas malaking mga unbelievers ang naapektuhan. Every time. So halimbawa po, nagka-war. Nagka-war po, tama? Niisip natin, dapat lahat ng mga mananampalataya magsusurvive. Hindi po, maapektuhan din sila. Pero pagka sinuma mo, sa lahat ng mga wars or lahat ng dilubyo, mas marami pa ring unbeliever ang mamamatay.
Naiintindihan niyo po yun? Naiintindihan niyo po yun? Na kahit na merong maapektuhan mga believer, mas marami maapektuhan na unbeliever. So, these events overlap and portrayed in 7 seals, pero sa 7 trumpets, alam natin na laging mga unbeliever ang maapektuhan. And this means na merong similarity, pero alam natin na ito yung mga natural and man-made calamities. So yung first po is hail and fire, verse 7. Yung hail and fire po is similar to the 7 plagues, the 7th plague in Egypt. It is the burning effect of the dry land. They are the result of war and conquest. Kapag po nagkaroon ng pagsabog po ng nuclear or any atomic or any bomb, naka-witness po ba kayo ng blowing up of an atomic bomb? Siguro naman hindi pa kasi wala na po tayo nandito. Sure, ang nangyari yun. Pero supposedly, laging kapag ka mayroong bomb, like sa Hiroshima, napanood niyo po ba yung documentary sa Hiroshima? Yung buong city ay nalanos? Okay, ganun po. It's similar to what is being explained here. Hail and fire. It is the burning effect of a dry land resulting into a conquest of war. Similar to the seals, there were afflictions made by nations fighting against each other, and it resulted to the effect of the livelihood of the people surrounding them. The burning of the land renders unusable for agriculture and resulting to famine. So the first trumpet reminds us that not only believers are affected by war, but mostly unbelievers too. The second is the blood in water, verses 8 to 9. It is similar to the first plague of Egypt. Naalala niyo yung first plague na ginawa doon sa Egypt? Maganda siguro, basahin niyo po yun, ano? Yung Nile River, naging blood. From water, naging blood. So the burning of the great mountain into the sea seems to picture volcanic eruptions. Like what happened in Pompeii, kung alam niyo po yun. Rome gets richer kasi and richer with the resources mined from the sea and the money coming from its economic sea power. And the power, okay, that provides economic stability corrupts and it gives lust, and somehow all these things comes from sin. That is why God brings judgment against the sources of pride among sinful men and brings death to those who worship them. Similar po yung ngayon. At the end of the day, ano ba ang pinag-aawayan sa Middle East? Territory. Yes, territory. Bakit? Ano ba meron na sa mga territory sa Middle East? Mayaman sa? Actually, bottom line, it's about the oil. And alam natin na every time na may pinag-aawayan yan, kapag ka economic, most likely political, then most likely military. Whoever has the military power, di ba, yun pa rin yung pinakamataas kasi. So, economic, political, and military. Whoever has the military wins. So, pinag-aawayan po yung Middle East. Yun po yung sinasabi dito. Nung sa part ng mga lumang panahon kay Rome, yung sea ang nagiging source of power. Kaya surrounded ng mga Roman cities yung sea kasi doon nanggagaling yung kanilang economic power. And that is why God brings judgment to these sources of power. And in the second trumpet, it's about the water. And the poisoning of the water, it was being discussed here. Next, the third. The third naman affects fresh water. Kanina, sea, yung kumbaga yung riches from the sea. Ito, yung fresh water, verses 10 to 11. It does not match any of the plagues in Egypt. Okay, this calamity inflicts fresh water, making them bitter and undrinkable. That's why, according to Dr. Dennis Johnson, it's similar to Jeremiah 9:15, wherein the Lord pronounces judgment on the idolatrous Israel, saying, I will feed them these people, this wormwood, and give them poisoned water to the drink. In a way, it is similar to the first plague of Egypt, wherein nagkaroon ng problem sa seawater. However, ang tingin natin dito, ang understanding natin dito, poisoning of man-made resources like the water, yung fresh. It is most likely a result of war, cutting off other sources of food and water. Again,
These are the effects of war resulting to famine. Naalala ko actually pwede rin kasi na pandemic. Nung pandemic po, naalala ko, na-limit yung pagpunta sa grocery, tama po ba? Meron tayong curfew, tapos hindi lahat pwedeng sumama. Ako lang ang nag-grocery. And naalala ko, most of the problem is yung shortage ng food. Dito, shortage of fresh water. Hindi pa nangyari sa atin yun, tama? Pero ito po yung sinasabi na kapag po nagkaroon kasi ng war, kaya po, very devastating ang war. War kasi affects all things. Pastor, magkakaroon kaya ng war sa panahon namin? Alam mo, posible. Pero may plano na po kami mga anak ko eh. Ang plano namin, pagka nagka-war, pupuntahan namin si Kuya Romy sa Nueva Ecija. Mamumundok na lang kami dun. Hindi kasi sa Nueva Ecija, may bundok, di ba? Andun yung kamag-anak namin sa Gabaldon. Safe kami dun. So, magkakaroon ba ng war? Oo. Maaari ba kami maapektuhan? Oo. Kaya nga, you should always be prepared. And part of the reason why sinulat itong dyan is so that we know. Ngayon, meron tayong kapayapaan. Ngayon, meron tayong tubig. Meron pa nga mineral water eh. Okay? So, ang saya, di ba? Pero hindi sa lahat ng panahon. And somehow, yun po yung binibigay sa atin na insight ng scripture na ating pinag-aaralan. Next. The fourth trumpet naman po is darkness. It is similar to the ninth plague in Egypt. Compared to the sixth seal, which points to the universal destruction of the earth, this darkness is local. The partial darkening of the skies. And according to Dr. Janice Johnson, yun po yung naging basis yung The Triumph of the Lamp na book po niya. We may imagine this as the celestial body falling down, but given it is only specific to unbelievers, we have reasons to believe that it is the effect of the burning of the result of smokes and the darkness of the sky because of it. It brings again in relation to the previous plagues with results from war leading to famine. So syempre kaya alam niyo po, takot na takot ang mga gobyerno po sa mga countries na merong nuclear warheads. Kasi kung hindi ako nagkakamali, yung Iran o Iraq po ba yung inatake na missile silo? Iran ba o Iraq? Kung maalala eh. Kaya po takot na takot ang mga tao po dun sa development ng either Iran or Iraq. Is the moment po kasi na magkaroon ng nuclear power po yan, pwede kasing i-launch yan to any of the country. And nakita na natin sa Hiroshima na kapag po isang bomb lang ang dumating, buong city ang nawawala. And ang problem po, hindi po yung nag-bomb po sa Hiroshima is just a nuclear fusion bomb. Yung hydrogen bomb po na meron ngayon is multitude more stronger than the ones we have seen in Hiroshima. So in short, maaari talaga magkaroon ng devastating effect. That is why, kung magkakaroon ng war at nuclear po yung mangyayari, sigurado wala na po yung skies natin dahil po magiging covered po by smoke and dust and again yung radiation. Wala na po ang fresh water kasi mapapoison po niya ang sea. So talaga pong napaka-devastating nung pwede mangyari. Prep na po ba tayo for it? Yes, prep na tayo for it. That's why tayo po bilang mananampalataya should be prepared for it. However, pag tinignan po natin, ang final messaging po kasi ng seven trumpets is that this events is not aimed para po parusahan ang mga mananampalataya. Ulitin ko po, wars, rumors of war, famine, all these destructions was not meant para parusahan po ang mga mananampalataya. Minsan iniisip natin para sa atin to. Hindi. Actually, kaya to binigay ni John para tayo ang unang magkakaroon ng preparation. So, Pastor, magpe-prepare na po ba ako? You prepare. Okay? You have to understand that war can happen anytime and you must be prepared. That is why binigay ito para matitunan natin. However, hindi ito binigay para makita natin na tayo yung pinaparusahan, kundi ang pinaparusahan po ay yung mga di mananampalataya. The recurring theme we can discern from these plagues is that the punishment of the wicked is at hand.
They are brought by their sinful desires and deeds. Ito po yung tinatawag natin na temporal punishment. May eternal punishment in heaven, pero wag po tayo magpasubali. May temporal punishment po dito sa lupa. And it is because God is wrathful against His enemies. Lahat ng mga di mananampalataya ay Kanyang sinisik out at Kanyang papatayin. Napakalupit naman no? Pero yun po yung reality dito. God, the God that we worship is a severe God. He is full of mercy, yes, but He is more, we have to understand that more. He is equally severe. Na kapag ka merong di mananampalataya, hindi Niya hahayaan na hindi magkakaroon ng temporal punishment. God brings judgment against His people and making sure that they will harvest the fruit of their iniquities. May kasabihan po tayo, crime does not pay. There is more trouble than benefit from committing a crime. Naalala niyo po napanood niyo po ba yung Godfather series? O patandaan na po tayo dito, hindi niyo alam kung ano yung Godfather? Kawawa naman kami. O sige, si Pablo Escobar, napanood niyo po yung documentary niya. Napanood niyo? Pablo Escobar is the most powerful drug. Cocaine ba? Hindi. Cocaine, no? Hindi yan shabu cocaine yan. And if you remember, nagtago yan ng mahabang panahon. And alam niyo kung saan siya namatay? Napanood ko kasi yung documentary. Actually, hindi glorious yung pagkakamatay niya. Namatay siya habang tumatakas. Sa ibabaw ng bubong, correct. Sa ibabaw ng bubong. Sa lahat ng mga nangyari sa napaka-famous, napaka-legendary nung kanyang mga escapades, there was a point na nakalaban pa niya yung gobyerno, pero nanalo siya, ganon. But at the end of the day, nagtatago na siya. To a point na sinusunog niya yung pera niya para lang uminit yung... Kasi wala na siya, pera na lang yun Ano naman, kung marami siyang pera, hindi naman niya magagastos. Sinusunog na yun para lang uminit dun sa lugar na kung nasaan siya. And to a point nga na na-detect siya sa isang bahay, sa apartment, tinry niya na magtago at mag-over the roof, pero napuntahan siya ng mga pulis, nabaril siya, namatay siya dun sa ibabaw lang ng So, hindi totoo that crime does not pay. It does pay. It does pay. And the problem there is, we sometimes think na mas maigi pa ang mga buhay nila kasi sila ay malaya at marami silang pera. Hindi po, kapatid. Bilang mananampalataya, minsan iniisip natin na mga taong nabubuhay sa krimen, mga taong na gumagawa ng mali, ay mas nagkakaroon ng mas malayang buhay. Mali po. Crime does pay. And even romanticized Hollywood movies depicts that when mafias, criminals, drug lords are always portrayed in the end. Ang tawag po doon is poetic justice. Tama po ba? Poetic Kala mo, glamorous ang buhay ng merong crime, pero hindi. In the end, the wrath of God presses these people to immediately experience the consequences of their sinful action. Which is why, Pastor, bakit pinoportray pa rin ng wrath of God na merong siyang punishment do sa temporal punishment do sa mga unbelievers dito sa lupa? Because of the woe. Para sa woe. Ano na yun, Pastor, yung woe? Yung woe is to give people a chance to repent. To give people a chance to repent. Okay. One of the things po, the mystery of the gospel is, hindi tayo lahat sabay-sabay mako-convert. Ulitin ko po, hindi lahat tayo sabay-sabay mako-convert. Nung nagpastor po ako, kapag po merong isang believer na uma-attend sa akin, it's always a counseling session na, Pastor, ipag-pray mo naman, yung asawa ko hindi pa converted. Yung mga anak ko hindi ko kasama sa church. Si mama hindi pa rin believer, Katoliko pero hindi naman nagcha-church, blah blah blah. And one of the things na kailangan natin maintindihan is one of the mysteries of the gospel is hindi tayo sabay-sabay mako-convert. However, God will always, by His ordination, gives opportunities for repentance when situations get worse.
Marami po ang nagsimba pagkatapos po ng pandemic. Tama po ba? Abay, sa sobrang dami na nagsimba, kailangan may online. Bakit? Lahat takot mamatay eh. Tama? And minsan iniisip natin that's a bad thing. Pinuput down natin, kaya lang naman kayo nagsisimba ngayon kasi merong dilubyo. Minamasama natin sila. Mali. Dapat nga nagre-rejoice tayo. Tama? Sapagkat it is again an opportunity for people to reflect on their lives so that they can repent and go back to the Lord. The first of the three woes given in Revelation comes between the fifth and sixth trumpet. And the second one comes after before the seventh. So, saka na lang natin pag-aaralan yan. This signify the coming of the judgment before His people. Pero, it is a warning sign that later on will come as a call to repentance. Panahon ito ng pagsisisi, pero hindi ito panahon para sisihin mo sila. Nakuha niyo po? Minsan iniisip natin yung mga kamag-anak natin na sisipag magsimba kapag ka-birthday lang nila at pag may sakit sila. Tama? Pero kahit kailan, hindi ko po minasama na dalawin ng may sakit. Lalo na kung hindi mananampalataya. Bakit? Kasi doon mo lang sila makakausap ng matino. Tama? Kapag nagre-reflect ka na between a life and a death, ano pang pwede mong sabihin sa tao na sabihin nila, hindi, Pastor, gusto ko pang mabuhay kasi gusto ko pang maraming makakasalanang gagawin. Hindi. Mas malambot ang puso ng mga tao may sakit. Napansin niyo po ba yun? Lalo na sa deathbed. Kaya nga sana kung kahit may panahon pa, makausap yun eh. Kasi mas naging reflective ka. And this is the reason for it. God gives all these trumpets, God gives this all wrath, all this judgment, primarily so that we will have an opportunity with these people to call them to repentance. So this is what I will be expanding next time, the theme of repentance. And we come to the second woe. But it is suffice for us now to say na kapag po nagpapakita ang Diyos ng kanyang severity, nagpapakita din siya ng kanyang mercy. Ulitin ko lang po. So magbibigay ng judgment ang Diyos sa war. Tama? Pero magbibigay din siya ng call to repentance to demonstrate His mercy. So minsan iniisip natin, ay nako, Pastor, wag na po tayong umasa. Itong kamag-anak kong si X, Y, and Z, hindi na mako-convert yan. Siguro, dadating na ang Panginoon, hindi yan talikod sa kasalanan at mako-convert sa Diyos. Hindi, kapatid. Mali yung thinking. Aabot at aabot na kapag po yan ay nakaranas ng paghihirap, magkakaroon po yan ng chance of repentance and you want to be there. You would want to be there. Minsan iniisip ko, ano yung panahon na tayo dapat ay nag-evangelize? Personally, ako okay naman po sa akin yung nag-evangelize tayo parang yung mga strangers, tama? Punta tayo sa park, punta tayo na public market, street preaching, and I respect that. I mean, some people are called to that. However, hindi po yun yung pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga panahon na kung saan ang isang unbeliever ay papasok sa panahon na sila ay maghihirap, sila ay magkakasakit, at tayo po bilang mananampalataya ay ready na para sila itawagin sa pananampalataya. And that is the time. And that is the woe. We are reminded again and again that God, while He is severe, He is merciful. For any judgment God brings upon all of us, it reminds us of our sins and calls us to repent from them. They warn us against the wicked and proclaims their destiny, but at the same time, it encourages us to consider their ways and enable us to choose the way of the righteous and the penitent. We are reminded again and again how God is patient towards everyone and desires for us to reconcile with Him. Because in the end, we know that the elect will and the reprobates will not. And that's what we will continue next Lord's Day. So God punish those who oppose Him. He will bring everyone in submission to Him. So let us patiently wait for God's justice and pray that His will is done on earth as it is in heaven. May the Lord add His blessing upon the preaching of His word. Let us all